Hello guys! Hello Capricorn! Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome guys! Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat. This is general reading, so pwede kang makaresonate, gamitin mo ang iyong intuition sa panonood Capricorn. Okay, so this is timeless. Pwedeng mangyari ito ngayon, bukas makalawa, or posibleng nangyari na Capricorn. Okay, first card natin is Rejuvenating Rain. Rejuvenating Rain is parang ano siya, luha. Diba? Parang sinasabi ng bara sa'yo na posibleng tears of joy. So, siguro marami ka Capricorn na pinagdadaanan or pinagdaanan sa buhay na sobrang hirap talaga. Pwedeng marami kang pagsubok na pinagdaanan, and ngayon nakikita ko sa iyo yung pwedeng iiyak ka dahil sa sobrang saya. So yung luha na posibleng iluluha mo sa ngayon, it's not because of sadness but because of satisfaction, achievements, completion, and clearing the past and healing the present. Okay, so nakikita natin dito na you will feel satisfied, thankful, and grateful. Kasi, parang, tawag dito, parang, marami kang sinakripisyo. Okay? Hindi mo masabi kung gaano kahirap yung buhay-buhay na pinagdaanan mo, Capricorn. So, marami kang trials and obstacles na, kumbaga, na overcome. So, kung ano man itong pagluha na mararanasan mo ngayon, sinasabi ng barahan na worth it naman yung mga sacrifices mo. Okay? Okay, next card natin is Envy. So, nandito yung Envy card. Sinasabi ng barahan sa'yo dito, Capricorn, na mag-iingat ka kasi posibleng may mga tao dyan sa paligid mo na pwedeng magselos, mainggit. Pwede silang, anong tawag dyan, makaramdam ng stress, parang ganon. Stress sila sa success mo, stress sila sa achievements mo, parang ganon. Or stress sila kasi hindi balanse yung buhay-buhay nila, parang ganon. So, nakikita ko siya dito na lahat ng mga nangyari sa'yo sa past ay sobra-sobra kang grateful. Kasi, parang kung ano man itong na-achieve mo sa ngayon, alam mo yung mga sakripisyo mo, hindi siya pwedeng sabihin na, yan lang yung nagawa niya. Hindi. Kasi, kung makikita mo dyan sa baraha mo, mabigat yung baraha mo eh. Marami kang pinagdaanan na sobrang bigat. Capricorn, diba? So, nandito na. Sinasabi ng baraha sa'yo dito, Capricorn, na isang napakagandang balita, isang satisfactory news, financial news ang posibleng darating sa'yo. And yung financial news na to, or financial achievements na to na darating, ito yung talagang magdadala sa'yo and the rest ng pamilya mo, ng kasayahan, kaligayahan, yun ba? So, sinasabi dyan sa'yo ng barahan na maraming parating sa'yo na yung financial flow mo dito is sobrang magiging balance. Okay? Magiging masaya ka because yung money mo ay posibleng maging balance na. Siguro for several decades or several years, parang ang hirap kumita ng pera. Oo, kumikita ng pera pero nauubos lang sa bills. Or wala talagang ipon, or wala talagang hindi satisfactory yung nangyayari sa past. So, ngayon, sinasabi ng baraha mo, diba? Wish fulfillment, financial wish fulfillment. Meron kang mga financial wishes na posibleng mangyari. Pwedeng may travel plans, or pwedeng meron ditong lilipat ng trabaho, lilipat ng residence, or lilipat ng country, lilipat ng continent, parang gano'n. So, comment down below if you resonated. So, sinasabi ng Barasio dito na marami kang marirealize tungkol sa past mo, especially sa love life.
Nakikita ko sa'yo dito, isang napakabigat na sitwasyon o desisyon ang posibleng gawin mo. Kita ko dito dahil sa sobrang naghirap ka sa financial maybe few years ago. Siguro darating na yung panahon na pwedeng may heartbreak dito. Pwedeng may maghihiwalay na magkarelasyon. Pwedeng ikaw yung sasabi doon sa karelasyon mo, Capricorn, na kailangan nyo muna ng cool off or kailangan nyo munang mag-separate ways for the moment. So, nakikita ko na financially, you will be super stable. But yung emotion mo ay hindi siya masyadong maganda. Kaya, meron ditong rejuvenating rain kasi pwedeng iiyak yung karelasyon mo. Kasi pwedeng ikaw yung ayaw na sa kanya or sawang-sawa ka na sa kanya. Okay, Eight of Pentacles, diba? So, nakikita ko sir dito is because of money, it's because of work. Kailangan maghiwalay. Diba? For the, for the balance and security of your financial situation. Sinasabi ng barahan na magkaibigan, mag-ama, mag-ina, magkakapatid, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, ay posibleng maghiwalay for the moment, temporarily, dahil yung isa sa inyong dalawa ay talagang gustong-gusto niyang magtagumpay sa usaping financial. Six of Pentacles, it's a financial balance, and Eight of Pentacles, work balance, parang nakikita ko sa'yo. Temperance, kinakailangan mo daw ng sobra-sobrang pagpapasensya, Capricorn, kasi ang nakikita natin sa'yo, masyado kang eager na talagang umasenso sa buhay. Understandable naman yung emotion mo kasi marami kang pinagdaanan na financial problems. Kaya siguro iti-take advantage mo na to ng mga new beginnings, new opportunities para sa kaunlaran ng iyong buhay. So, sinasabi ng baraha, if you're unemployed ngayon or pwedeng nagpapahinga ka, it's because of newly graduate ka, nagkasakit ka, nabuntis ka, naka-maternity leave. Sinasabi ng baraha sa'yo dito na kailangan mong maging mapasensya. Okay, magpasensya ka, maghintay. Kasi hindi ka dapat nagmamadali. Nandyan ka na diba? Nandyan ka na sa sitwasyon na yan. Kinakailangan mong magdahan-dahan sa mga decision making mo para hindi ka magkamali. Dito sinasabi ng baraha sa'yo na yung emotion mo, nakikita ko sa'yo ang dami mong obligation. Pwedeng breadwinner ka, panganay, bunso, or ikaw lang yung nakapag-aral sa pamilya. Kung kaya't yung parang tawag dyan, ikaw lang yung voluntarily ba to na inilagay mo yung obligation sa'yo or pamilya mo yung naglagay sa'yo sa sitwasyon na yan. Kasi nakikita ko sa'yo dito na meron kang obligation sa pamilya na pwedeng magsimula ngayon. Okay? Pwedeng magsimula ito. So, ingat-ingat ka kasi alam mo sa panahon ngayon, mahirap pasanin yung buhay ng pamilya mo, yung obligasyon. Lalo na kung wala ka namang trabaho, kulang naman yung sweldo mo. Buti kung single ka, 'di ba? Pero kung may asawa ka na, tapos papasanin mo pa yung expenses ng iyong parents, ng iyong siblings, mahihirapan ka. Dito, Eight of Swords, sinasabi na isang desisyon, isang judgment dyan, isang choice, ang pwede mong gawin na pwedeng maglagay sa'yo talaga sa sobrang problema. So, mag-iingat ka. Okay? Thank you guys. Bye!